Mr. Silent Channel. Kabanata 226 hanggang 230. Ang kakaibang pagbabago bago ng enerhiya ay nagmula sa dalawang katawan. Itinaas ni Joe Tiener ang kanyang kamay, at ang unang spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa ay muling kuminang, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na lumitaw ang baging sa tagiliran ni Tang Wulan, ngunit sa paanan ng magkapatid na babae, dalawang kumpol ang mga baging ay buhol-buhol sa kanilang mga binti at baywang, dahilan upang mabilis na umatras ang kanilang mga katawan, at agad nilang binuksan ang distansya sa pagitan ng Tang Wulan at Tang Wulan. Mabilis na nag-react si Tang Wulan, dumagsa ang asol na pilak na damo, kumikinang ang unang spirit ring, at na-activate ang winding spirit ability. Mabilis na hinabol ng mga asol na baging ang magkapatid. Si Tang Wulan mismo ay nagpatuloy sa pag-follow up. Sa kabilang banda, sumugod si XCX kay Wang Donkey, ngunit malapit na siya. Hindi umatras si Wang Donkey, ngunit nagmamadaling lumapit kay XCX, at sa parehong oras ay lumiwanag ang spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa, isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang mahabang espada ay asul-lila, na may mga dekoryenteng ilaw na nananatili dito, at ang mga dekoryenteng ilaw ay lumilitaw na pilak, at ang asul-violet na katawan ng espada ay napakaganda. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, isang pilak na kidlat ang lumipad at dumiretso kay XCX. Ang katawan ni XCX ay maikli, at sa parehong oras ay nagsagawa siya ng kaunting puwersa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay tumalon pahilig palabas, iniiwasan ang pag-atake ng kidlat, at ang dalawang panig ay naglapit sa isang maikling distansya. Ang martial arts sword ni Wang Donkey ay ang Lightning Thunder Sword, na iba sa Heavenly Frost Sword ni Wu Zhangkong at Star God Sword ni Ye Xinglan na pangunahing umaasa sa martial arts o Iliari sword skills. Ang kanyang Flash Thunder Sword ay pangunahing umaasa sa malalakas na katangian ng kidlat at mga kasanayan sa kaluluwa. Itinaas ng Flashing Thunder Sword ang kanyang ulo ng mataas, ang pilak na liwanag ay nakakalat na parang isang silver snake, na sumasakop sa halos lahat ng bahagi ng katawan, at ang pangalawang spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumiwanag. Ito ang kanyang pangalawang kakayahan sa espiritu, ang Silver Snake Flurry. Talagang hinamak ni Wang Donkey ang maliit na lalaki sa harap niya. Ang 10 taong gulang at 2 singsing ay talagang nakakagulat, ngunit kumpara sa kanya, malayo pa rin ang mga ito. Ang ikatlong singsing ay isang lukso para sa master ng kaluluwa. Magagawang maging isang Soul Master, ang isa ay isa ng middle-level Soul Master. Ang pangatlong kakayahan sa espiritu ay kadalasang nakapagpapalaki ng lakas ng Panginoon ng Espiritu. Partikular na pinipigilan ng Silver Snake Flurry ang iba't ibang Agile Attack Type Spirit Masters. Nang makita ni Wang Donkey si XCX na nagkusa na hanapin ang sarili, nasa puso na niya ito. Siya ay isang malakas na Attack Type War Spirit Master, at ang mga katangian ng Lightning Sword ay tumutukoy na ang kanyang pinakapinipigilan ay ang Agile Attack Type War Spirit Master. Ang kulog at kidlat ay hindi lamang may malakas na kapangyarihan sa pagsabog, ngunit ang paralisadong katangian ay maaari ding makapagpabagal sa bilis na pinakaaasalan ng mga sensitibong uri ng pag-atake ng mga Spirit War Masters. Biglang-bigla, ang mga Silver Electric Light na iyon ay parang isang power grid, na sumasakop sa isang malaking lugar, namumulaklak tulad ng isang namumulaklak na Silver Light na bulaklak, na direktang bumabalot kay XCX na sumugod. Hindi masyadong malakas ang sariling attack power ng Silver Snake Flurry, ngunit ganap nitong ginagamit ang mga katangian ng paralysis ng kidlat. Kapag naparalisa na ang kalaban, sa ganoong kalayuan, kailangan lamang itong bumawi ni Wang Donkey, at maaaring mapunta ang kalaban. Nang makatagpo siya ng isang War Spirit Master ng Agile Attack System ng parehong level, hindi siya kailanman nabigo. Hanggat ang kalaban ay naglakas loob na lumapit, tiyak na matatalo siya. May ngiti na sa kanyang mukha, at upang malutas ang isang kalaban, karaniwang tiyak na ang resulta ng larong ito, at hindi na siya mag-aalala tungkol sa kapatid na si Zhou Hanyu. Ang lakas ng dalawang magkapatid na iyon ang tunay na core ng buong team. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang ngiti sa kanyang mukha ay tumigas. Biglang naging ilusyon ang katawan ni XCX. Sa sandaling sumayaw at nahulog ang pilak na ahas, ang kanyang buong katawan ay tila naging anino ng walang lakas, mabibigat na multo, kumikislap na mali-mali. Kahit na ang Silver Snake Flurry ay sumasakop sa isang malaking lugar, hindi ito sumasakop ng walang putol. Ang baluktot na pilak na ilaw ay patuloy na nagbabago ng posisyon sa pagkakatakip, at ang figure ni XCX ay patuloy na umaaligid at nanginginig sa gitna ng mga pilak na ahas na ito, palaging nakakaiwas sa pagkubkob ng Silver Snake sa isang sandali, at umuusad, papalapit sa katawan ni Wang Donkey. Paano ito mangyayari? Hindi siya soul skill. Nang hindi nakikita ang spirit ring na nagniningning sa ilalim ng mga paa ni XCX, ang buong katawan ni Wang Donkey ay hindi maganda. Kung ang kabilang partido ay gumagamit ng mga espiritong kakayahan upang labanan ang kanyang Silver Snake Flurry, maiintindihan pa rin niya ito, ngunit ano ang sitwasyon ngayon? Paanong bigla siyang naging kakaiba, hindi ba dapat isang punyal ang kanyang espiritu? Paano niya nalaman na ang ipinakita ni XCX sa oras na ito ay ang natatanging kaalaman at mga multo ng Tang Sect?
Tulad ng pag-aaral nila sa mga paraan ng pakikipaglaban ng tatlong tanggulan, pinag-aralan din ni Tanggulan ang kanilang iba't ibang kasanayan sa labanan. Ang pamilyar sa mga espiritong kakayahan ng kalaban ay napakahalaga sa aktwal na labanan. Hiniling ni Tanggulan kay Xie na harapin si Wang Donkey, natural na mayroong tiyak na antas ng katiyakan. Ang kidlat ni Wang Donkey ay talagang isang malaking banta sa Agile Attack Type Spirit War Master, ngunit ito ay depende sa kung anong antas ng agility ang Agile Type na Soul War Master ay maaaring maabot. Nang magkita sina Tanggulan at Xie sa unang pagkakataon, nagpakita si Xie ng malakas na kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi pa banggitin na ang pag-aaral kasama si Wu Changkung noong nakaraang taon, kasabay ng pagmaster ng multo at anino ng mga natatanging kakayahan ng Tang Sect, ay ginawa ang kanyang maliksi na sistema ng pag-atake ng maraming beses na mas malakas kaysa dati. Sa ilalim ng impluensya ng mga multo na tagahanga, si Xie sa oras na ito ay parang tumatakbong ulap at umaagos na tubig. Mababa ang tingin ni Wang Donkey sa kanya, at hindi niya nakita sa kanyang mga mata ang kanyang kalaban. Sa kanyang opinyon, ang kalaban ay walang iba kundi isang espiritong master na namumukod tangi. Ang pilak na ahas na ito ay Kamakaway, mukhang isang range attack, ngunit hindi ito ganap na natatakpan. Ano ang punto sa harap ng totoong Minggang? Nang makitang malapit na si Xie, biglang sumilay ang gulat sa mga mata ni Wang Donkey. Hindi siya ng ahas na magpabeya, at ang kumikislap na espadang kulog sa kanyang kanang kamay ay biglang bumulusok sa lupa, at ang ikatlong singsing ng espiritu sa kanyang katawan ay kumislap. Isang silver-white halo ang biglang sumilip sa kanyang katawan. Napakabilis ng reaksyon ni Xie. Tumalon siya sa unang sandali, at sa parehong oras, ang kanyang katawan ay tumalon ng direkta pabalik sa halip na magpatuloy sa pag-atake pasulong. Oo nga, sa susunod na sandali ay tumalon siya, muling isinabog ni Wang Donkey ang pilak na ahas sa kidlat na espada sa kanyang kamay, at nagsimulang muli ang pilak na ahas na sayaw. Xie ay umatake ng padalos-dalos kanina, nagsalita na siya. Ngunit ang katawan ni Xie ay pumulupot sa hangin, at kasabay nito ang isang nakakasilaw na gininto ang liwanag na bumungad sa kanyang katawan. Nagsimula ang magaan na bagyo ng dragon, na nagtutulak sa kanyang katawan upang lumipad ng baligtad. Ilang silver electric snake ang nahuli at lahat ay naresolba ng light dragon storm. Bumagsak sa di kalayuan, ang magaan na dragon dagger ni Xie ay umikot sa kanyang palad, at inihambing kay Wang Donkey sa isang mapanuksong paraan. Medyo pangit ang ekspresyon ni Wang Donkey. Sa nakaraang paghaharap, gumamit siya ng tatlong espiritong kakayahan, dalawang pilak na ahas na sayaw, at isang singsing na kidlat. Ang pagkonsumo ng tatlong kakayahan ng espiritu ay tiyak na mas malaki kaysa sa kakayahan ni Xie. Kahit na ang kanyang sariling espiritong kapangyarihan ay higit pa kay Xie, siya ay nagdurusa pa rin sa ratio ng pagkonsumo. Lumibot si Xie sa paligid ni Wang Donkey sa panlabas na bilog na may hawak na light dragon dagger sa kanyang kamay. Hindi naman siya nagmamadali. Ang gawaing ibinigay sa kanya ni Tanggulan ay saluhin si Wang Donkey at talunin ang kanyang kalaban kung may pagkakataon siya. Kung walang pagkakataon, sasaluhin lang siya nito. Sapat na. Hinaranggan niya si Wang Donkey sa isang tabi, at sa kabilang panig, ang asul na pilak na damo ni Tanggulan ay nakasalansan ngunit walang silbi ang ginawa. Nang makita na ang mga baging ay malapit nang dumating sa kanyang harapan, ang kanang kamay ni Zhou Tian'er ay nakakonekta sa hangin, ang mga kumpol ng berdeng ilaw ay lumipad at nahulog sa mga asul na pilak na ubas ng damo. Biglang lumitaw ang kakaibang pakiramdam sa puso ni Tanggulan. Naramdaman na lamang niya na ang kanyang asul na pilak na damo ay tila itinapon sa isang mainit na yakap, at pagkatapos ay pansamantalang nawalan ng kontrol. Ang asul na pilak na damo sa kalangitan ay nagpakita ng isang sitwasyon na isa-isang nahulog at nahulog sa lupa, hindi na umaatake. Ito ay pagsugpo sa katangian. Agad na naunawaan ni Tanggulan ang kanyang naranasan. Sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang mga katangiang Golden Dragon King ang pumipigil sa parehong Soul Masters o Soul Beast na may dugong dragon. Ngunit hindi niya inaasahan na isang araw ay masusupol ang kanyang martial soul. Bagamat naapektuhan ang Blue-Silver Grass ng bloodline ng Golden Dragon King, nagkaroon ng mutation. Ngunit sa huling pagsusuri, ito pa rin ang pagkakaroon ng mga katangian ng kahoy. Ang mutation ng bloodline ng Golden Dragon King ay tumaas ng husto, ngunit kapag nakatagpo si Zhou Tian'er, na nagtataglay ng katangiang Wood Spirit, ang kapangyarihan ng espiritu ng dalawang panig ay malaki ang pagkakaiba, at hindi nakakagulat na ang katangian ay pinigilan. Kahit na ito ay 1,000 taong singsing ng espiritu, sa oras na ito, walang paraan upang baligtarin ang pagkakaiba sa mga katangian. Matamis na ngumiti si Zhou Tian'er kay Tanggulan, ngunit ang kanang kamay ni Zhou Hanyu ay nakaturo kay Tanggulan sa sandaling ito. Ang malalaking ice cone ay biglang nakausli sa lupa, sa halip na direktang tumusok kay Tanggulan, mabilis silang nakabuo ng isang kulungan ng yelo. Hindi lamang hamarang sa kanyang daan, kundi naipit din siya sa gitna. Ang unang soul ability ni Zhou Hanyu, Ice Wall, at pangalawang soul ability, Ice Cone. Gayunpaman, ang kanyang ice cone ay hindi ang uri ng ordinaryong atake na ice cone,
ngunit isang variant na bersyon ng ice cone, ang malaking ice cone. Mayroong maraming mga aplikasyon. Ang kono ng yelo ay mas malakas kaysa sa dingding ng yelo. Hinampas ito ni Tang Wulan, ngunit nakabawi. Kasabay nito, sa gitna ng mga ice cone, isang malakas na malamig na hangin ang kumalat at sumalakay sa kanyang katawan. Ang pisikal na lakas ni Tang Wulan ay higit pa sa mga ordinaryong tao at hindi napigil ang kiligin. Ang pagtutulungan ng dalawang kapatid na babae ay napakataset. Isa pa, halatang hindi pa nila nailalabas ang kanilang lakas. Si Zhou Hanyu ay nagpapakita ng awa, kung hindi, ang ice cone ay dapat tumusok sa kanyang katawan mula sa ibaba sa halip na bumuo ng isang yelong bilangguan. Si Tang Wulan ay hindi nang ahas na magpabaya, at mabilis na naglabas ng asul na pilak na baging ng damo upang suportahan ito sa lupa, sinusubukang itulak ang kanyang katawan palabas ng kulungan ng yelo. Ngunit dito pa lang, ang dulo sa itaas ng kulungan ng yelo ay mabilis na sumara papasok, na isinara ang linya kung saan siya maaaring sumugod palabas. Pangalawang kontrol. Ito ay malinaw na ang pangalawang kontrol ng kakayahan ng espiritu, ito ay isang high-end na pamamaraan. Malamang na medyo malakas ang mental power ni Zhou Hanyu na ito, kahit wala na sa ilalim niya. Parang hindi ko kayang hawakan ang mga kamay ko. Ang marine team na ito ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Guyu. Sumigaw si Tang Wulan, at sa parehong oras, ang kanyang kanang kamay ay natatakpan ng gintong kaliskis. Ang Golden Dragon Claw ay lumitaw ng marahas, at pinasabog ang ice cone sa harap niya ng isang suntok. Sa isang putok, isang kono ng yelo sa harap ay naging pulbus, ang Golden Dragon Claw na dumurog na espesyal na epekto ay sumiklab sa unang pag-atake, at si Tang Wulan ay sumugod sa susunod na sandali. Nakaharap kay Zhou Tian'er, ang kanyang asul na pilak na damo ay pinigilan, ngunit hindi ito ganap. Ang iba pang asul na pilak na damo ay binawi, at isang makikinang na gintong asul na pilak na damo ay bumaril. Ang target ay nakadirekta kay Zhou Tian'er, at si Tang Wulan mismo ay sumugod muli sa kanilang mga kapatid na babae. Nang marinig ang tawag ni Tang Wulan, gumalaw si Guyu, na hindi kumikilos sa harapan niya. Kumislap ang asul na liwanag, at lumipad siya rito ng bahagya. Pinagdikit ang kanyang mga kamay, kumikislap ang liwanag ng unang spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa, at isang malaking bola ng apoy ang lumipad patungo sa dalawang magkapatid na si Zhou Hanyu. Maging ito ay isang espiritu ng yelo o isang espiritu ng kahoy, ang katangian ng apoy ay natural na pipigil sa kanila. Mga katangian ng elemento. Parang may higit sa isang uri. Nakikita ang asul na liwanag sa ilalim ng mga paa ni Guyu, kasama ang bowl ang apoy na kanyang pinakawalan. Nagulat din sina Zhou Hanyu at Zhou Tian'er. Ang mga ito ay mga elemental na katangian sa kanilang sarili, at sila ay natural na pinakapamilyar sa mga elemental na katangian. Nang makitang may dalawang elemento ng hangin at apoy na inilabas ni Guyu, natural silang nanginginig. Magkaharap ang yelo at apoy, at pinipigilan ng isa't isa ang isa't isa. Ngunit kung ito ay isang espiritu ng kahoy, ito ay masusugpo ng katangian ng apoy. Kaya si Zhou Hanyu ang bumaril. Isang kalahating metrong ice cone ang sumabog, na tumama sa bowl ang apoy sa isang iglap, at ang dalawa ay nagbanggaan sa hangin, na sumabog sa isang grupo ng pula at asul na liwanag. Talagang pinagtugma pantay ito. Si Zhou Tian'er ay hindi rin idle, isa-isang dumiretso ang mga tinek na baging kay Tang Wulan, at sa parehong oras ang pangalawang spirit ring sa kanyang katawan ay palaging nagniningning ng liwanag, na patuloy na pinipigilan ang mga katangian ni Tang Wulan. Unang espiritong kakayahan ni Zhou Tian'er, tinek na baging, pangalawang espiritong kakayahan, kahoy na espiritu. Ang Wood Spirit ay isang pantulong na kakayahan sa espiritu na maaaring palakasin ang lahat ng kanyang sariling mga kasanayan sa espiritu, at kasabay nito, maaari nitong baligtarin ang lahat ng katangiang kahoy na espiritong hayop o katangiang kahoy na martial spirit. Hanggat ang mga katangian ng kahoy ng kalaban ay hindi kasing lakas ng kanya, sila ay maaapektuhan. Sa makatuwid, sa isang kahulugan, si Tang Wulan ay pinigilan ni Zhou Tian'er. Sa ilalim ng pagkilos ng Wood Spirit, halos damobol ang kapal ng mga tinek na baging ni Zhou Tian'er. Bawat isa ay may kapal ng braso ng bata at makakapal na spike. Ang mga Golden Dragon Claws ni Tang Wulan ay pinakawalan sa sandaling sila ay pinakawalan. Pagsupil ni Muling, ang Blue-Silver Grass ay hindi na magagamit muli. Umasa lamang sa asul na pilak na damong ito na taglay ng gintong liwanag. Sa isang kislap ng gininto ang liwanag, ang gininto ang asul na pilak na damo ay hindi nagpatuloy sa pag-atake kay Zhou Tian'er, ngunit direktang bumagsak sa lupa. Sa tulong ng rebounding force ng drone na ito, biglang tumalon si Tang Wulan. Iniwasan ang pag-atake ng tinek na baging. Gusto ko pa ring tumakbo. Masayang ngumiti si Zhou Tian'er, at ang tinek na baging ay tumama. Sa himpapawid, si Tang Wulan ay halatang walang makahiram. Sa kanyang opinyon, imposibleng makatakas mula sa kanyang sariling pag-atake. Sa sandaling ito, isang asul na ilaw ang kumislap sa katawan ni Tang Wulan, at ang hilig ng buong tao ay mabagal na bumagsak, at pagkatapos, isang ice cone ang eksaktong lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang ice cone na ito ay mas mababa kaysa sa pinakawalan ni Zhou Hanyu, ngunit ito ay sapat na para kay Tang Wulan. Sa tulong ng kanyang lakas, nagbago siya ng direksyon, na parang gashok,
na nagmamadali patungo kay Zhou Hanyu sa ibaba. Kasabay nito, pinalibutan siya ng 7 bowl ang apoy sa kanyang mukha ng momentum ng 7 bituin at buwan, at sabay-sabay na sumugod. Si Guyu ay parang isang perpetual motion machine, na may mga bowl ang apoy na lumilipad palabas ng walang patid. Sa kanyang 20 odd level spirit power, si Zhou Hanyu, na pinigilan kanina, ay hindi maabala. Muling lumitaw ang Golden Dragon Claw, at iniunat ni Tang Wulan ang Golden Dragon Claw sa kanyang harapan, kahit na ito ay Ice Wall Ice Cone, wala siyang balak na umiwas sa sandaling ito. Pag-usapan muna natin si Zhou Hanyu. Si Zhou Hanyu, ang pangatlong singsing, ang pinakamababanta. Dahil sa matinding pressure mula sa hangin, napasimangot si Zhou Hanyu, at hindi niya inaasahan na ang iba pang 3 kalaban, na wala pang 10 taong gulang, ay maaaring magdulot sa kanila ng ganoong malaking problema. Huwag mag-alala tungkol kay Tang Wulan. Alam na nila ang tungkol sa kanyang mga kakayahan noon, at nakabalangkas din sila ng mga target na taktika. Gayunpaman, ang lalaking nagngangalang XCXC ay talagang nagawang saluhin si Wang Dongqi, na naging dahilan upang hindi mailabas ni Wang Dongqi, isang malakas na pang-ataking espiritu ng digmaan ang kanyang kamay, at tila siya ay pinigilan. At ang putok ni Guyu ay mas ikinagulat nila. Sa maikling panahong ito nagamit na ni Guyu ang 3 elemental na kakayahan. Bagamat hindi niya makita kung ano ang kanyang mga kakayahan sa espiritu, ang 3 elementong ito ay nagtutulungan sa isa't isa upang baligtarin ang sitwasyon sa isang iglap, at least ibinalik ang orihinal na pagbagsak sa balanseng estado. Ang mga kuko ng ginintoang dragon ni Tang Wulan ay lubhang nagbabanta na alam nila ito bago ang laro. Sa sandaling ito, malapit na siya, na may napakaraming ball ang apoy na tumulong sa kanya, alam ni Zhou Hanyu na kung hindi niya gagamitin ang kanyang lakas, mahuhulog siya sa isang dehado. Ang liwanag ng purple spirit ring sa ilalim ng kanyang mga paa sa wakas ay lumiwanag, at ang kanyang aura ay nagbago ng naaayon. Ang puting ice mist sa kanyang katawan ay biglang naging solid, at kaagad pagkatapos, ang kanyang balat ay naging ice blue. Ang buong tao ay napuno ng kakaiba at sobrang lamig na hininga. Bing Ling. Si Tang Wulan, na pinigilan ng kahoy na espiritu ni Zhou Tiener kanina, ay napakasakit, habang ang ikatlong espiritong kakayahan ni Zhou Hanyu ay isang ice spirit. Ganoon din ang elemental augmentation spirit ability, ang 100 taon at 1,000 taon ay halatang hindi pareho, hindi banggitin na siya ang pangatlong kakayahan ng espiritu. Nang mailabas ang ikatlong kakayahan ng espiritu, isang malaking pader ng yelo ang naitayo na sa kanyang harapan. Ang mga bola ng apoy ay nahulog at napatay ng direkta sa dingding ng yelo. Malakas na hinampes ni Tang Wulan ang pader ng yelo. Ang Golden Dragon Claw Smashing special effect ay hindi pinasigla, ngunit ito ay malalim na naka-embed sa dingding ng yelo, at lumitaw ang mga bitek sa dingding ng yelo, ngunit hindi ito nabasag. Mabilis na lumitaw ang mga ice cone sa katawan ni Zhou Hanyu. Dahil pinilit ng 3 kalaban na 10 taong gulang pa lang, medyo nagalit din si Zhou Hanyu nang gamitin niya ang pangatlong espiritong kakayahan. Sa basbas ni Bing Ling, ang bawat isa sa mga ice cone na inilabas niya sa pagkakataong ito ay higit sa 1 metro ang haba, at habang ang malamig na hangin ay inilalabas, ito ay puno rin ng malakas at matalim na hangin. Hindi lang iyon, hinampos niya ito ng palad at sinampal sa yelong pader na nasa harapan niya. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na nanginginig ang kanyang katawan, na pagtanto niyang hindi ito maganda, at nagmamadaling hinikayat ang kanyang kaluluwa. Sa susunod na sandali, sa isang putok, nabasag ang pader ng yelo, direktang sumabog sa kanya. Si Tang Wulan at ang iba ay nakaharap noon sa isang three-ringed Spirit Master, ngunit sa sandaling ito lang niya napagtanto kung gaano kakilakilabot ang lakas ng isang tunay na three-ringed powerhouse. Isang malakas na malamig na hangin ang tumagos sa kanya, na tila nanigas ang kanyang mga ugat sa dugo. Bukod dito, ang chi at dugo ay lumundag sa kanyang katawan na ikinagulat ng malakas na puwersa ng pagsabog. Kung hindi lang mas malakas ang sariling katawan kaysa sa mga ordinaryong tao, natatakot akong sapat na ang isang ito para mawalan siya ng malay. Nabasag ang pader ng yelo, nayanig ang Tang Wulan, at agad na lumipad palabas ang mga ice cone, lumipad diretso sa Guyu. Nang makitang napailing si Tang Wulan, halos sabay na napasigaw sina Guyu at XCXC. Ang pagkakaiba ay ang boses ni XCXC ay naglalaman lamang ng pagkabigla, habang ang boses ni Guyu ay puno ng galit. Isang kakaibang kinang ang lumiwanag sa mga mata ni Guyu, at nagpakita siya sa harap ni Tang Wulan na may kislap ng pilak na liwanag. Ang mga ice cone na bumaril sa kanya ay biglang nahulog sa bakanteng espasyo. Ito ay natigilan sandali si Zhou Hanyu. Kung tutusin, kulang pa rin siya sa aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. Sa sandaling ito ng pagkabigla, ang mga ice cone ay lumampas sa saklaw ng kanyang pangalawang kontrol, at natama nila ang kalasag sa paligid ng platform ng kompetisyon at nagdala ng isang bilog. Ripple. Ang mukha ni Gu Yaqiao ay puno ng masasamang espiritu, ang kanyang mga kamay ay nakabuo ng unang selyo sa kanyang dibdib, at kaagad pagkatapos noon, ang una at pangalawang espiritu na tumunog sa kanyang katawan ay sabay na lumiwanag. Isang grupo ng nagniningas na pulang liwanag ang namumulaklak sa kanyang harapan, at kasabay nito, isang grupo ng asol na liwanag ang nakapalibot sa kanya. Nang makita siyang umiikot sa isang kurot ng kanyang mga kamay, isang malakas na apoy ang sumabog.
Hangin at apoy, ang dalawang katangian ay umaakma sa isa't isa, at ang hangin ay tumutulong sa apoy. Isang malaking dobleng buhawi ng hangin at apoy ang nabuo sa kanyang harapan. Ang taas ng Double Wind and Fire Twin Tornado na ito ay 1 metro lamang noong una itong lumitaw, ngunit malinaw na naramdaman nina Zhou Hanyu at Zhou Tian'er, na mga elemental spirit din, na sa himpapawid sa entablado ng kompetisyon, lahat ng elemento ng hangin at apoy ay nasa kahangahangang bilis. Converge patungo sa buhawi na iyon. Ang kakilakilabot na dual attribute tornado ay mabilis na lumaki, at ito ay huminga lamang ng ilang hininga upang maabot ang taas na higit sa 2 metro. Naiintindihan niya ang puso ng elemento. Biglang napabulala si Zhou Tian'er, na palaging isang Qiao Shaoyan. Ang puso ng elemento ay makabuluhan lamang sa may-ari ng elemental na espiritu. Ang mga Panginoon ng espiritu ng elemental na katangian ay napakabihirang, nais nilang maging tunay na malakas, mayroong isang antas na dapat nilang ipasa. Iyon ay upang maunawaan ang puso ng elementong kinokontrol mo. Ang puso ng elemento ay ang tunay na kahulugan ng elemento. Sa pamamagitan lamang ng pagmaster ng tunay na kahulugan ng elemento maaari mong tunay na may sama sa elemental martial soul na mayroon ka. Kapag pinakilos mo ang elemento, hindi lamang ito nauugnay sa iyong sariling kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit maaari ring direktang nauugnay. Pakilusan ang mga kaukulang elemento ng katangian sa hangin. Sa ganitong paraan, maaari mong lubos na mapataas ang iyong lakas sa pag-atake at pagtatanggol. Ang elemental na puso ay isa sa mga pagkakaiba sa pagitan ng lakas at kahinaan ng elemental martial soul. Siyempre, kung ang isang malaking bilang ng mga elemento ay ipinatawag sa pamamagitan ng elemental na puso ngunit hindi ito makontrol, kung gayon maaari itong magdusa ng backlash. Sa makatuwid, ang espiritual na kapangyarihan ng Elemental Spirit Soul Master ay palaging ang pinakahinihingi. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kontrolin ang iyong sariling lakas, kung ang isa ay hindi mabuti, maaari mong hayaan ang iyong sarili na lamunin ng mga elemento. Tulad ng Ice Spirit ni Zhou Hanyu at Wood Spirit ni Zhou Tian'er, sa isang kahulugan, pareho nilang pinahusay ang kanilang kakayahang makipag-usap sa mga elementong kinokontrol nila. Gayunpaman, mahaba pa ang kanilang lalakbayin bago nila maunawaan ang puso ng mga elemento. Nang pinakawala ni Guyu ang dobleng hangin at apoy na buhawi, malinaw na hindi niya ipinagpatuloy ang pag-iniksyon ng kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit ang dobleng buhawi ng hangin at apoy ay mabilis na lumaki, na malinaw na epekto ng pagkakaroon ng elemental na puso. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga elemento, ang dalawang elemento ay direktang naaakit na mag-iniksyon dito, na ginagawang mas malakas ang dobleng buhawi ng hangin at apoy. Ilang taon na siya. Paano posible na maunawaan ang puso ng mga elemento? At ito ang puso ng dalawang elemento. Ito ay ganap na hindi ka panipaniwala. Bilis. Nabaril. Si Zhou Hanyu ang unang nag-react. Alam nila kung ano ang elemental na puso, kaya naiintindihan nila kung gaano kakilakilabot kapag sumabog ang elemental na puso. Kapag nawalan ka ng kontrol, natatakot ako na lahat ng nasa entablado ay magdusa. Sino ang nakakaalam kung hanggang saan makokontrol ang Guyu na ito? Sa pangkalahatan, ang mga Soul Master na nakakaunawa sa puso ng elemento ay makakaabala sa impluensya ng puso ng elemento sa labas ng mundo kapag ang pagsipsip ng elemento ay malapit sa limitasyon ng kanilang kontrol, upang maiwasan ang backlash. Ngunit si Guyu ay 10 taong gulang pa lamang, hindi sila nang ahas na tumaya. Iniunat ni Zhou Hanyu ang kanyang kanang kamay sa kanyang kapatid, iniunat ni Zhou Tian'er ang kanyang kaliwang kamay upang hawakan siya, at ang hininga ng dalawang magkapatid ay sabay na nagbago. Sa likod ni Zhou Hanyu, isang grupo ng asol na liwanag at anino ang kumikislap, at sa likod ni Zhou Tian'er, may dagdag na berdeng figure. Nagyakapan ang dalawang figure sa likod nila, at sa isang iglap, biglang tumaas ang aura ng magkapatid, na sumibol sa napakabilis na bilis. Sa sandaling ito, maraming tao na nanunood ng laro sa kahon ang tumayo. Kabilang dito sina Wu Changkong at Shen Yi sa box no. 7 at Long Wantian at Zhang Jinpeng sa box no. 1. Bagamat wala na sila sa iisang kahon, nagkasabay sila, at gulat na gulat ang kanilang mga mata. Ang 3-on-3 match na ito na hindi dapat masyadong nakatawag ng pansin ay talagang nagdulot sa kanila ng labis na pagkabigla. Sa simula ng laro, napagtanto ni Wu Changkong na si Tang Wulan at ang iba pa ay nakatagpo ng isang malakas na kaaway, hindi pa banggitin ang 2-3 singsing, at ang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ng mga estudyante mula sa Hailu Academy ay halatang mas malakas kaysa sa mga kalaban na kanilang nakatagpo noon. Ang dalawa pa ay parehong Elemental Soul Masters. Habang umuusad ang laro, ang mga tactical na kaayusan ni Tang Wulan ay angkop pa rin. Napakahalaga para kay XCXC na saluhin si Wang Donkey, kung hindi, hayaan ang isang Stormong Type War Spirit Master na tumayo sa harap, at ang Lightning Sword ay magkakaroon ng tiyak na control effect. Pagkatapos, ang lakas ng dalawang elemental na Soul Master ay tiyak na dadalhin sa ganap na paglalaro. Ngunit ang medyo natahimik si Wu Changkong ay ang puso ni Tang Wulan na hindi man lang niya hinayaang kumilos si Guyu sa una. Ito ay malinaw na isang paraan upang mapanatili ang lakas. Hanggang sa ang kanyang martial spirit ay napigilan ng kanyang kalaban na si Guyu ay pumasok sa labanan.
Ang lakas ni Zhou Hanyu ay mas malakas kaysa sa inaasahan, ngunit ang pag-unawa ni Guyu sa puso ng elemento ay naging dahilan kahit na ang mga ekspresyon ni Wu Changkong at Shen Yi ay nagbago ng husto. Sa sandaling iyon, halos magmura si Shen Yi para hilingin kay Wu Changkong na ibigay sa kanya ang disipulong ito. Ang Elemental Spirit Master na nakakaunawa sa puso ng mga elemento ay tiyak na isang bihirang henyo, hindi pa banggitin na ipinapakita na ngayon ni Guyu ang mga kakayahan ng maraming elemento. Kahit na ang kanyang mga kakayahan sa kaluluwa ay hindi maaaring kumilos sa isang partikular na elemento lamang, ngunit sa puso ng elemento, ang mga ito ay hindi mahalaga. Naiintindihan niya man lang ang puso ng dalawang elemento ng hangin at apoy, na isa ng out-of-life henyo. Gayunpaman, hindi pa tapos ang mga bagay na ikinagulat nila. Nakaharap sa dobleng buhawi ng hangin at apoy, si Zhou Hanyu ay natakot, at hindi sinasadyang ibinalik ang kanyang huling hole card. Nang magkamay sila ni Zhou Tian'er, isang pangitay nang lumitaw sa likuran nila. Isang bagay ang nalalaman ng mga powerhouse na nanunood ng labanan. Ang pinakabihirang at pinakamakapangyarihang kakayahan sa Soul Master World ay lumitaw. One Fusion Skills. Bukod dito, ito ay binubuo ng dalawang elemento, Martial Soul Fusion Skills. Kahit sa mga kompetisyon sa antas ng federal, bihira ang mga ganitong eksena. Gayunpaman, lumitaw siya sa isang 3-on-3 na laban sa Sky Sea League Grand Tournament Junior Group, isang laban na dapat ay hindi mahalata. Sa wakas ay naunawaan ni Long Wantian kung bakit napakalma at mahinahon ni Zhang Jinping nang imungkahi niya sa kanyang sarili ang mga kwalifikasyon ng panloob na patio. Sigurado talaga siya. Ang paglitaw ng Martial Soul Fusion Skill, kahit na umaasa ito sa lakas at impluensya, hanggat ang kakayahang ito ay ipinapakita, ito ay karapat-dapat na makakuha ng dalawang lugar sa panloob na patio. Gaano man kadomina ang Sky Sea City, imposibleng ilibing nila ang mga ito sa harap ng ganitong henyo. Pagkatapos ng lahat, kailangang isipin ng mga opisyal ng Sky Sea City ang mga interes ng buong Sky Sea Alliance. Ang pagpasok sa panloob na patio ng Shrek Academy ay isang malaking karangalan para sa Sky Sea Alliance. Kahit na ang Hilo Academy na pinakamaraming nakinabang, maaari silang direktang makakuha ng lugar para direktang mag-apply para sa Inner Academy sa hinaharap, ngunit ang mga benepisyo ng Sky Sea Alliance ay hindi maliit. Napakahalaga na mapataas ang impluensya ng Federation Soul Master. Kasabay nito, napansin din ni Long Wantian ang tatlong maliliit na lalaki na kumakatawan sa East Sea City. Ang tatlong ito ay hindi fuel-efficient lamp. Bagamat hindi lumitaw ang Martial Soul Fusion Skill, ang maliit na batang babae na huling binaril ay nagpakita ng napakalakas na kakayahang kontrolin ng elemento. Ang lumalagong buhawi na iyon ay maaaring palabasan ng isang master ng espiritu na may dalawang singsing. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Jinping sa oras na ito, masyadong maagang nalantad ang mga kasanayan sa pagsasanib ng martial arts. Bagamat may kumpiyansa pa rin siya na makuha ang huling 3-on-3 championship. Gayunpaman, ang lakas ng tatlong maliliit na lalaki na ito sa East Sea City ay talagang nakakagulat. Noong una ay inakala na ang pinakamalakas ay si Tang Wulan, ngunit ngayon tila ang maliit na batang babae na huling bumaril ay talagang ang pinakamalakas. Ang temperatura ng buong yugto ng kompetisyon ay nagsimulang bumaba ng mabilis, at ang katawan ng magkapatid na sina Zhou Hanyu at Zhou Tian'er ay nagsimulang maging malinaw. Sa oras na ito, para silang mga duwende, namumulaklak sa sarili nilang kinang. Ang asul at berdeng sinag ng liwanag ay naghalo at nagkalat, at agad na naglagay ng isang layer ng hamog na nagyelo at fog sa buong entablado. Ang bilis ng paglaki ng Wind and Fire Double Tornado ay malinaw na nagsimulang bumaba, dahil ang dalawang elemento ng wind at fire sa yugto ng kompetisyon ay halos agad na itinaboy palayo. Nagbago ang mukha ni Guyu. Ang martial arts fusion skill, lumampas ito sa kanyang hula. Sa susunod na sandali, isang malakas na puting liwanag ang biglang sumulpot mula sa kanyang harapan. Isa itong higanteng puno. Ang buong katawan ng higanteng puno ay nagniningning sa maliwanag na puting kinang, ngunit ito ay asol. Tila gawa ito sa mga kristal ng yelo, ngunit puno ito ng buhay. Ang lugar kung saan ito lumitaw ay eksakto kung saan ang mga nakaraang dobleng buhawi. Bumangga ito sa hangin at apoy na dobleng buhawi, sumabog ang isang malakas na elemental na bagyo, ang higanteng puno ay umindayog, at ang mga sanga at dahon ay nabasag, ngunit ang hangin at apoy na dobleng buhawi ay nawala din. Sa di kalayuan, nakita ni Wang Donkey, na orihinal na nakikipaglaban kay XCXC, ang eksenang ito, biglang tumalikod, at mabilis na tumilapon ang sarili sa entablado ng kompetisyon. Alam niya ang kapangyarihan ng mga kasanayan sa martial arts fusion ni kapatid na si Zhou Hanyu. Habang nag-iipon, sinigawan niya si XCXC, tumakbo. Naramdaman din ni XCXC na may mali, at nagmamadaling lumabas matapos siyang habulin sa direksyon. Sa cultivation base ni na Zhou Hanyu at Zhou Tian'er, naipakita lang nila ang martial soul fusion na kasanayang ito, ngunit malayong makontrol sila. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit gustong tumakbo ni Wang Donkey. Naputol ang hangin at apoy na twin tornado, at namutla ang mukha ni Guyu. Ang referee sa di kalayuan ay sumigaw, "Stop!" Gayunpaman, sa oras na ito, hindi na ito maaaring tumigil. Bang, bang! Sa mga stand, biglang nabasag ang salamin sa box no.
7, at isang figure ang lumipad patungo sa entablado ng kompetisyon na parang isang malaking puting ibon. Ang parehong sitwasyon ay naganap sa box no. 1, ngunit 2 figure ang lumipad. Gayunpaman, gaano man sila kabilis, sa sandaling ito, walang oras upang pigilan sila. Naramdaman lamang ni Guyu na ang mga putok ng kapangyarihang nagpipigil ay patuloy na nagmumula sa kanyang katawan, at ang nakakatakot na lamig ay nagkalat, na pumipigil sa kanyang katawan. Sa kanyang paanan, isang malaking puwersa ang biglang lumabas, at ang mga higanteng asul na puno ay nagmadaling lumabas mula sa nakapalibot na yugto ng kompetisyon. One Fusion Skills, ang kagubatan ng yelo at nyebe. Nang nanlaki ang mga mata ni Guyu dahil sa gulat, bigla niyang naramdaman na gumaan ang kanyang katawan, at umiikot ang langit, at pagkatapos ay binuhat siya ng isang pares ng malalakas na braso. Tapos ang katawan niya ay lumulutang na. Ibinaba ni Guyu ang kanyang ulo at nagulat nang makitang si Tang Wulan ang umalelay sa kanya. Ang mga tinik ng yelo ay dumaan sa katawan ni Tang Wulan. Iyon ay mga sanga ng Ice and Snow Forest, ngunit ang kanyang katawan ay napakatigas, at pinilit ang mga sanga na iyon na hindi tumusok sa katawan ni Guyu. Malinaw na nakita ni Guyu ang matangkad na pulang bulaklak ng dugo na namumukadkad sa kanyang mga mata, at mas malinaw niyang nakikita na walang sakit sa kanyang mukha, isang ngiti lamang. Napakatigas at malakas pa rin ang kanyang mga braso. Panay ang hawak sa kanyang katawan. Sa sandaling bumagsak ang yelo at nyebe na kagubatan sa lupa, sinampal niya ang lupa gamit ang mga kuko ng ginintoang dragon, pilit na kumawala sa mga tanikala, tumabi sa kanya, niyakap siya, at pagkatapos ay binuhat siya, gamit ang kanyang likod upang pasanin ang epekto ng Snow Forest. Hindi, naglabas si Guyu ng hindi makataong kalungkutan, ang kanyang boses ay tila nabasag sa isang iglap. Sa paligid ng kanyang katawan, sumabog ang mga kulay na liwanag at anino. Sa sigaw ng kalungkutan, ang 6 na elemento ng tubig, apoy, lupa, hangin, liwanag, at espasyo sa hangin ay biglang nagtagpo sa kanyang direksyon na parang baliw. Medyo nagulat ang mga tingin ni Tang Wulan, ang kanyang katawan ay manhid, at talagang hindi ito masakit, ngunit, hindi ko alam kung bakit, sa pagtingin sa ganoong Guyu, bigla siyang nakaramdam ng kaunting pamilyar. Ang mga mata ni Guyu ay sumabog sa nakasisilaw na kinang, at isang hindi maipaliwanag na marahas na aura ang lumabas sa kanya. Guyu, huwag. Narinig ang mahinang boses ni Tang Wulan. Sa tainga ni Guyu. Nang inag ang katawan ni Guyu, at bigla siyang may napagtanto. Marahas niyang hinatak si Tang Wulan, ang kanyang katawan ay kumikinang sa pilak na liwanag, at kasabay ng paglabas ng dugo, nawala ang dalawa sa tuktok ng Ice and Snow Forest. Ang mga silweta ay sunod-sunod na sumugod sa entablado, ngunit ang unang 2 puno lamang ang pinakamalalaki. Pagkatapos nito, ang kagubatan ng yelo at nyebe ay unti-unting lumiit, ngunit ang hangin sa buong entablado ay napakalamig pa rin. Isang Snow White figure ang unang umakyat sa entablado, ngunit sumugod siya sa ere, dahil kasabay ng kanyang pagdating, iyon ay nang si Tang Wulan at Guyu ay parehong naging Silverlight at nawala. Si Zhang Jinpeng ang pangalawa sa pagdating, at nang makita niya ang paglulunsad ng Ice and Snow Forest, napagtanto niya na hindi ito maganda. Ito ay isang laro. Dalawa sa kanyang mga mapagmataas na disipulo ay hindi pa rin ganap na makontrol ang kakayahan ng espiritong ito ay mangyayari. Sa kasamaang palad, nahuli pa siya ng isang hakbang. Sumabog na ang Martial Soul Fusion Skill. Halos magkasabay na lumapag sina Zhou Hanyu at Zhou Tian'er, at ang dalawang babae ay pare-parehong namumutla, humihingal ng marahas na may malalaking bibig. Ang paggamit ng mga kasanayan sa Martial Soul Fusion ay naging dahilan upang ma-overdraw silang lahat. Paano mo magagamit ang Martial Soul Fusion technique? Sinaway ni Zhang Jinpeng, how about it? Okay naman ang katawan mo, di ba? Nagsisi sina Zhou Hanyu at Zhou Tian'er sa sandaling ilunsad nila ang Forest of Ice and Snow. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang aktwal na karanasan sa labanan ay hindi sapat na mayaman. Sa harap ng dobleng buhawi, naramdaman nila ang isang malaking banta, at halos hindi sinasadya na ginamit ang kanilang pinakamalakas na paraan. Gayunpaman, nang bumangon ang Ice and Snow Forest, nang makitang itinaas sina Tang Wulan at Guyu, ang kanilang mga puso ay puno na ng panghihinayang. Ganyan mo tinuruan ang apprentice mo. Sa sandaling ito, isang napakalamig na boses ang nagmula sa likuran. Lumingon si Zhang Jinpeng at tumingin, at nakita ang isang figure na pumuputik. Siya ay bata at gwapo, ngunit ang kanyang buong katawan ay naglabas ng hindi maipaliwanag na lamig. Sino ka? Ikaw na bahala magsalita dito. Siya ay inis sa oras na ito, at nangyari ito sa panahon ng laro. Bilang dean ng Marine and Land College, duty-bound siya. Alam na alam niya ang kapangyarihan ng Snow Forest, at ang dalawang estudyante ng East Sea Academy ay nagpakita ng ganoong talento sa ganoong edad, at tiyak na hindi ito pababayaan ng East Sea Academy. Okay. Hindi nagdahilan si Wu Changkong, ngunit ang kanyang mga mata ay naging madilim na asul sa isang iglap, at bigla siyang lumabas. Sa kanyang kanang kamay, ang Sky Frost Sword ay tumalon, 2 dilaw, 2 lila, 2 itim, 6 na Spirit Ring. Kumikislap ang liwanag. Asul na espada sa puting damit, yelo at nyebe. Isang espada ang tumusok, at gumalaw ang sitwasyon.
Ang lamig na hindi pa nagwawala sa buong entablado ay baliw na lamapat sa kanyang katawan. Kumapit si Wu Changkung sa kanyang kaliwang paa. Ang tila napakagaan na paggalaw, ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kagubatan ng yelo at nyebe sa buong entablado ay nabasag. Naging pulbos at natapon. Ang Tianshuang sword ay tumuro pasulong, at ang panglimang itim na spirit ring sa ilalim ng mga paa ni Wu Changkung ay kuminang ng maliwanag, at kaagad pagkatapos, nakita niya ang isang asul na higanteng espada na lumabas. Pagkatapos ay dumating ang pangalawa, pangatlo, pang-apat. Halos sa pagitan ng paghinga, ang 9 na higanteng mga espada ay nag-volley. Ang nakakatakot na pamimilit na iyon, ang buong Tianhai Stadium na inapi ay tila umuungol, at lahat ng naruroon ay malinaw na nararamdaman ng malalim na lamig na nagmumula sa higanteng espada. Nang makita ni Zhang Jinpeng ang 6 na spirit ring na tumataas mula sa katawan ni Wu Changkung, nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagkamangha. Bagamat isa rin siyang 6 na singsing na spirit master, ang kanyang 6 na spirit ring ay 2 dilaw at 4 na purple, at alam niya kung paano linangin ang 6 na singsing na espiritong emperador na may 10,000 taon ng mga singsing na espiritu. Ang 9 na kamay na higanteng espada ay ipinanganak mula sa langit, na bumubuo ng isang malaking gulong ng yelo sa hangin, nang walang tigil, at dumiretso kay Zhang Jinpeng upang pugutan ng ulo. Walang katiyakan ang buhay at kamatayan ni Tang Wulan at Gu Yu, galit na talaga si Wu Changkung. Ang mas galit na galit ang puting nakadamit na asul na espada, mas malamig ito. Sa sandaling ito, maging ang hangin sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Si Zhang Jinpeng ay hindi man lang makapagpaliwanag ngayon, ang malaking pressure ay naging dahilan upang ang kanyang espiritu ay automatikong lumabas. Isang pares ng malalaking pakpak ang nakabuka sa likuran niya. Nagiging maharlika ang katawan. Hawak ang langit gamit ang 2 kamay, isang malaking thunderball ang sumabog sa kanyang mga kamay, naging isang malakas na liwanag, at bombarded patungo sa ice wheel. Boom! Ito ay isang paligsahan sa pagitan ng 2 kaluluwang emperador, ngunit ang banggaan lamang ng unang suntok ang nagsiwalat ng agwat sa pagitan ng 2 panig. Sa matinding dagandong, nabasag ang bola ng kulog, ngunit ang 9 na higanteng espada ay kumislap lamang ng asul na liwanag, na parang walang nangyari, sa susunod na sandali ay umabot ito sa ulo ni Zhang Jinpeng. Bagamat alam ni Zhang Jinpeng na may agwat sa pagitan ng kanyang lakas at lakas ng kalaban, hindi niya inaasahan na ganoon kalaki ang puwang. Sa isang pagsabog ng sigaw, ang ikalimang singsing ng espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumiwanag, at isang higanteng kulog at kidlat na ibon ang pumailang-lang sa kalangitan at muling hamampas sa gulong ng yelo. Ang kanyang espiritu ay si Lei Pang, at ito rin ay isang napakalakas na pag-iral. Sa kasamaang palad, ang nakatagpo niya ay si Wu Zhangkung, ang asul na espada sa puting damit, at ang yelong kalangitan, nyebe at malamig na si Wu Zhangkung. Wu Changkung sa galit. Sa ilalim ng entablado ng laro. Sa isang flash ng silver light, lumitaw na si Gu Yu sa lupa hawak si Tang Wulan. Malinaw na makikita na may mas nakakagulat na mga puwang sa katawan ni Tang Wulan. Ang malaking bahagi ng mga puwang na ito ay puro sa kanyang itaas na katawan, at ang kanang hita ay butas. Para sa mga ordinaryong tao, ito ay ganap na nakamamatay. Kinagat ni Gu Yu ang kanyang mga ngipin, bigla niyang niyakap si Tang Wulan ng mahigpit, at pagkatapos ay isang nakakasilaw na gintong liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Si Jin Guang ay nakasisilaw, binalot siya at si Tang Wulan dito, halos maging isang gintong kakon sa pagitan ng paghinga, na ginagawang imposibleng makita ang loob mula sa labas. Tumunog ang dragon chant sa stage. Habang ang Thunderbird ay sumugod patungo sa sword wheel sa hangin, isang saya na liwanag at anino ang sumugod. Ang saya na liwanag at anino na ito ay lumitaw sa hugis ng isang dragon, tulad ng isang dragon na tumataas, na umaayon at nakikipagtulungan sa asul na Thunderbird. Si Long Wantian ay nagpakita na sa tabi ni Zhang Jinpeng sa oras na ito. Bagamat ang 2 akademya ay nasa isang mapagkompetensyang relasyon, sila rin ay mga matandang magkaibigan kung tutuusin. Paano natin hindi mailigtas ang kritikal na sandali? Kasabay nito, ang buong Tianhai Stadium ay tumunog din ng malupit na sirena. Ang paligsahan ng Sky Sea Alliance ay naghohost ng napakaraming mga lupon, at kakaunti ang mga tao ang nang-ahas na gumawa ng gulo sa paligsahan. Pagkatapos ng lahat, ito ay katumbas ng pakikipaglaban sa buong Sky Sea Alliance. Boom, 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 isang serye ng 9 na dagandong ang tumunog sa hangin, at isang malakas na lamig ang agad na dumaan sa gitna ng arena. Ito ay hindi mapigilan at patuloy na nanginginig, at ang kalangitan ay puno ng kinang. Ang buong stadium ay puno ng malakas na pagbabago-bago ng elemental. Napakalakas. Sa mga kinatatayuan, natulala ang mga manunood. Ito ang tunay na labanan sa pagitan ng malalakas. Ang banggaan sa pagitan ng 3 Six-Ringed Soul Emperors ay isang nakakagimbal na eksena na hindi mailarawan. Ang mga ilaw at anino ay kumikislap, si Wu Changkung ay nakatayo pa rin ng may pagmamalaki sa kinalalagyan, ang mga elemental na pagbabago-bago ay hamihip sa kanya sa isang puting damit, na parang hindi kumakain ng bakas ng usok ng tao. Si Long Wantian at Zhang Jinpeng ay umatras ng mahigit 10 metro, at ang kanilang mga mukha ay napakapangit. Bahagyang mas mabuti si Long Wantian, ngunit ang kanyang mga mukha ay mapatla,
ngunit ang bibig ni Zhang Jinping ay duguan na. Galit na galit si Long Wantian at sumigaw, saan ka nang galing? Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo sa Sky Sea Alliance competition. Tiningnan lang siya ni Wu Changkong ng malamig, ngunit hindi umimik. Ang Heaven Frost Sword na nasa kanyang kamay ay nag-alinlangan, ang kanyang aura ay nakakabaliw pa ring umaakyat, at lahat ng 6 na spirit ring sa kanyang katawan ay tila nagniningning sa sandaling ito. Ganoon din ang pang-6 na singsing, kahit na sa kaso ng 2-1, ang mga katawan ni Long Wantian at Zhang Jinping ay medyo matigas pa rin, at ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa ay hindi dumadaloy ng maayos. Hindi napigilan ng dalawa ang mabigla. Paanong ang binatang ito na mukhang 28 o 9 na taong gulang pa lang ay may ganoong kalakas na lakas? Sa pagtingin sa dalawang itim na espiritong singsing sa katawan ni Wu Changkong, nagkatinginan din sila at humarap sa mga kalaban. Hindi talaga sila sigurado. Sa entablado ng kompetisyon, may 2 pang tao na matagal nang nakatutok sa laro. Paulit-ulit na sinasabi ni Xu Lizi na may nag-aalalang ekspresyon, magiging okay si Tang Wulen. Magiging okay siya, Sister Xinglan, hindi. May mali ba? Medyo matamlay ang tingin ni Ye Xinglan. Pumunta siya dito para obserbahan ang Zero Shift Team Battle. Malinaw niyang naalala ang appointment kay Gu Yu noong araw na iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa iyong sarili at sa kaaway maaari kang manalo sa bawat labanan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kanyang nakita ay isang eksena, at malinaw ang mga nanunood. Malinaw niyang nakita kung paano sumugod si Tang Wulen kay Gu Yu sa huling sandali bago ang pagsiklab ng Ice and Snow Forest, ginamit ang kanyang katawan para harangan ang Yellow at Snow Forest para sa kanya, at patuloy na binuhat siya, na hindi hinayaang mahuli siya ng nyebe at yelo. Nasaktan ang kagubatan. Sa sandaling iyon, ang maliit na puso ni Ye Xinglan ay lubhang naantig. Sila ay mga kabataang lalaki at babae lamang, at ang kaluluwa ay dalisay. Kung mas marami sa oras na ito, mas madali itong ilipat. Sa sandaling iyon, lahat ng hinanakit sa kanyang puso kay Tang Wulen ay nawala, at ang imahe ni Tang Wulen ay agad na tumangkad sa kanyang puso. Alam niya sa unang pagkakataon na ang isang tao ay maaaring magbigay ng labis para sa ibang tao. Natagos na ang katawan niya, at hindi ko alam kung masakit ba to the point. Sa araw na iyon, siya ay malubhang nasugatan sa labanan sa kanyang sarili. Natatakot siya. Hindi sinagot ni Ye Xinglan ang tanong ni Xu Lizi, dahil hindi niya alam kung paano niya sasagutin. Palihim siyang napabuntong hininga sa kanyang puso, wala siyang magawa. Ang may hawak ng Blue Long Sword Martial Arts ay dapat ang kanyang guro. Hindi direktang umatake si Wu Changkong, at kumikislap ang kanyang figure. Sa kanyang aura na pilit na pinipigilan sina Long Wantian at Zhang Jinping, pumunta siya sa langit sa itaas ng Tang Wulen at Gu Yu at tumingin sa lugar kung nasaan ang kanyang 2 disipulo. Hindi mapigil ang sumimangot. Ang Golden Light Cocoon ay naglalabas ng malakas na hininga ng buhay. Bagamat hindi niya nakikita ang panloob na sitwasyon, malinaw na nararamdaman ni Wu Changkong na mayroong 2 napakalinaw na pagbabago sa buhay sa loob. Ito man lang ay nagpapatunay na parehong buhay at okay pa sina Tang Wulen at Gu Yu. Sa sandaling ito, biglang dumating ang dagandong mula sa langit, at lumitaw ang malalaking figure sa kalangitan sa itaas ng Tianhai Stadium. Nang makita ang mga figure na ito, si Long Wantian ay lihim na nakahinga ng maluwag. Itinaas ni Xi ang kanyang ulo at tumingin sa hangin. Nagulat siya nang makitang nahulog mula sa langit ang isang malaking mecha na may taas na mahigit 10 metro. Ang bilang ay higit sa 20. Ang unang mecha ay ipinakita sa lilang, at ang buong katawan ay nagpapalabas ng isang malakas na kapaligiran. Sa likod niya, may unang 4 na dilaw na mecha, at pagkatapos ay 15 puting mecha. Ang mga mecha na ito ay tila halos magkapareho ang laki, ngunit ang mga pagbabago sa enerhiya na kanilang inilalabas ay medyo naiiba. Ang lahat ng mecha sa likod ay hindi kasing lakas ng energy aura na ibinubuga ng purple mecha sa harap. Ang klasifikasyon ng mga mecha ay kapareho ng sa mga spirit ring at spirit. Ang White Soul Guide Mech, ang pangunahing mecha, ay karaniwang ginagamit para sa pagtuturo. Maaari itong magsagawa ng pangunahing kontrol sa pagkilos, pangunahing pag-install ng enerhiya, at panandaliang labanan. Hindi ito maaaring isama sa kontrol ng kaluluwa at hindi maaaring makipagtulungan sa kaluluwa. Purong manu-manong kontrol. Ginagamit din ito bilang pangunahing security mecha ng lungsod. Upang mapanatili ang kaayusan ng publiko. Makokontrol ito ng mga ordinaryong tao. Ang mga dilaw na mecha na ginagabayan ng kaluluwa, mga karaniwang mecha, at mga ordinaryong mecha ng militar ay nasa antas na ito. Ang mga ito ay mas mapagmanyobra. Ang mga ito ay naka-install na may ordinaryong enerhiya at maaaring hinimok ng parehong kapangyarihan at kapangyarihan ng kaluluwa. Madali silang may ugnay sa mga kaluluwa. Purong manu-manong kontrol. Ang Purple Soul Guided Mecha at Advanced Mecha ay naging mga eksklusibong mecha din. Ang mga dinisenyong mecha, customized na mecha, at pribadong mecha ay na-customize ayon sa mga katangian ng kanilang sariling martial arts. Mayroon silang mas malakas na kontrol at mas tugma sa kanilang sariling martial arts. Sa pangkalahatan ay eksklusibong mga mecha. Tahimik na makipagtulungan sa kaluluwa. Purong manu-manong kontrol.
Ang Black Soul Guide Mecha, Super Mecha, mga espesyal na materyales, espesyal na disenyo, espesyal na produksyon, ang kaluluwa ay isinama sa isang tiyak na lawak, tulad ng isang bahagi ng katawan. Ang bawat super mech ay maaari lamang magkaroon ng isang may-ari, at ang isang super mech na mawawala ng may-ari ay hindi magagamit ng sinuman. Para makontrol ang isang super mech, kailangan mo ng hindi bababa sa Soul Emperor o mas mataas, at ang espiritual na kapangyarihan sa itaas ng Spirit Sea level. Sa isang tiyak na lawak, maaari mong gamitin ang espiritual na kapangyarihan upang tulungan ang kontrol ng mecha upang makumplito ang mas mahirap na mga kasanayan. Ang Red Soul Guide Mech, ang God level mecha, ay dapat gawin gamit ang kamay bago ito makumplito. Ito ay nangangailangan ng pinakamataas na antas ng mga materyales at ang pinakamataas na antas ng forging. Kailangan itong ganap na isama sa sarili nitong dugo at martial soul para makabuo ng isang buhay na buhay. Ito ay isang tunay na bahagi ng buhay, isang tunay na mecha sa antas ng Diyos, at maaaring mayroong mga espesyal na sitwasyon kung saan ang kaluluwa at mecha ay pinagsama. Sa level lang ng Red Mecha may hahambing ito sa Battle Armor Master. Ngunit ang kahirapan ng pagbuo ng isang Red Soul Guide Mecha ay hindi mas mababa sa pagbuo ng sariling sandata sa labanan. Sa makatuwid, ang pambihira ng Red Mecha ay higit pa sa Battle Armor Master. Siyempre, kung ikukumpara sa malakas sa Battle Armor Division, ang pulang mecha ay wala. Sa sandaling lumitaw ang 20 mecha, pinalibutan nila si Wu Changkong. Bawat isa sa mga puting mecha ay may hawak na 3 metrong soul guidance cannon na nakatutok kay Wu Changkong. Ang lilang mech ay lumilipad sa harapan. Alam mo, ang Purple Soul Guide Mech ay hindi bababa sa katumbas ng combat power ng isang 6-ring Soul Master, at mayroon din itong mas maraming energy reserves. Ito ay sapat na upang magkaroon ng isang suppressing effect sa 6-string Soul Emperor. Sa hitsura ng mga mecha na ito, sa pananaw ni Long Wantian, ang eksena ay dapat na nasa ilalim ng kontrol. Ngunit ang ilang mga tao ay hindi nag-iisip. Halimbawa, hindi pa umaakyat si Shen Yi, na nasa audience na. End of this chapter.